Secret shading sa balota, BBM, kaya pala kampante sa 2025 election. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Robin Sweet Showbiz. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Robin Sweet Showbiz at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Kaya pala kampante si Ayun. BBM sa kanyang senatorial slate. Kampante siya Bakit? na ang 12 senatorial candidate niya ay iboboto ng taong bayan. Kaya nga nanlait na siya agad ng kanyang kalaban sa senatorial race. Ay grabe no, narinig ko nga yung mga salita niya na panood ko. Talagang parang malayo siya parang malayo siya dati, 'di ba nung election dati? Noong 2022 na tahimik lang siya, talagang focus lang siya sa pangangampanya noon, talagang ang bait factor. Pero ngayon parang nagkaroon ng konting parang yabang ng konti. 'Di ba? Kayo mga katunay, napansin niyo rin ba 'yon? Dali, higpatan natin 'to, no, napansin niyo rin ba 'yon mga katunay? 'Di ba grabe na yung mga sinasabi niya. Although sige, may mga sinasabi din naman sa kanyang hindi maganda. 'Di ba? Yung meron din sinasabi sa kanya. Pero syempre bilang bilang presidente, 'di ba? Hindi naman masamang ikampanya mo yung mga tao mo, no. Pero parang lumalabas na yung Hindi ko masabi. Hindi ko kasi alam kung paano ko isasabihin sa inyo mga katunay kung paano ko ano ba yun? Ano ba tawag doon? 'Di ba? Ewan, basta yun na yun. Biglang may lumitaw na secret shading sa mga balota. Nako! Secret shading sa balota? Aba, ano yan? Mukhang may dayaang mangyayari. Hala! Nagbabala ang Commission on Elections laban sa mga peddler o nagbebenta ng boto sa pamamagitan ng secret shading sa mga balota. Sinabi ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na ang mga peddler ay mayroon aniyang koneksyon sa poll body at kayang magsagawa ng secret shade habang piniprinta ang mga balota. Kaya dapat talaga doon sa eleksyon na darating na to, no? Talagang kailangan talaga bantayan. No? Para kasing parang kampante na mananalo yung mga yun, 'di ba? Dapat talaga is maging matalas ang pakiramdam mo talaga. Dagdag pa daw ni Garcia, ang mga peddler ay gumagamit ng mga cuticle remover upang makalikha ng invisible shade sa bilog ng kandidato na nagbayad sa kanila. Kung susubukang bumoto ng isang botante para sa kalaban, magkakaroon ng dalawang shaded na bilog at magiging invalid na ang balota. Nagpaalala rin ng COMELEC sa mga botante na maging mapanuri at siguruhing maayos at malinis ang kanilang balota bago ito isubo sa vote counting machine. Ayan mga katunay i-check maigi yung mga balota nyo ibulong yung mga balota natin, hindi lang balota nyo, di ba? Kailangan i-check natin maigi bago natin isubo dun sa machine. 'Di ba? Syempre diyan nakasalalay ang kinabukasan ng bansa natin. Kinabukasan nating mga Pilipino. No, lalong-lalo na ngayon is nagkakaroon ng mga issues, no? Dapat talaga is maging matalas tayo. Malakas ang pakiramdam natin. Lahat ng gagawin natin kailangang pag-aralan natin, tignan natin maigi. Hindi katulad ng mga pumipirma sa BICAM report, hindi pinag-aaralan, pirma lang ng pirma. Ano nga ba ang pulso ng taong bayan? Ayan. COMELEC lang ang magmamagic ng resulta. Baka gimmick yan ng COMELEC para hindi mahalata ang kanilang bagong method sa pandaraya. Siyempre pati COMELEC, no? Wala nang tiwala ang mga tao. Alam naman kasi natin kung kaninong panig Parang ang talaga ngayon, parang ang mga Duterte ngayon, yung mga senatorial ng Duterte is dehado. No, dehado dahil alam naman natin kung sino may hawak ng ngayon, 'di ba? 'Di ba? Ang kakampi lang talaga ng mga Duterte, yung mga senatorial slate nila, yung mga taong bayan. Syempre, mas malakas talaga yung taong bayan pag taong bayan na naging kakampi mo. Kasi taong bayan ang bumoboto sa'yo, taong bayan na nagluluklok sa'yo
Kaso ang tanong dyan, yung makinarya, sino ba may hawak niyan? Oh, yun ang mahirap doon. Mabintang sa iba. Gaya ng sabi ni Glenn Chong, pinalitan na ang Smartmatic at ang ipinalit ni Liza Marcos ay ang isang developer ng apps. Nako, hawak ni Bangag ang Comelec, kaya sila lang ang may pakana niya. Yun lang. Sigurado yan, may daya ang mangyayari. Kunwari binulgar, magugulat ka na lang, halos team ni Bangag mananalo. Tandaan niyo yan. So parang ang nangyari dito, kunwari binulgar yun, may secret shading na nangyayari, ganyan. Kunwari concern sa magiging eleksyon. Para talagang, okay pala tong no? Para magkakaroon ng tiwala ngayon, no? Diba? Pero mga katunay, huwag tayong maging pakampante. Mas talagang maniwala tayo sa sarili natin. Mas magandahin tayo sa sarili nating imbestiga, sa sarili nating diba? Kaysa sa mga ganyan-ganyan. Kahit nasabihin nila na ganyan, mag-ingat, basta. Alam na natin yung gagawin natin, gano'n na yun. Bayad na rin dyan si Garcia. Matatandaan nyo yung sinabi ni Marcoleta. Bayad na ang Comelec. Strategy nila yan. Kunwari hindi sila pagdududahan na may malawakang dayaan silang gagawin sa 2025. Parang kung sakasakali na ganyan, no? Parang ito'y lumalabas dyan. Kung sakasakali na magkaroon ng ganyan na, halimbawa, manalo yung senatorial ng mga di ba? Manalo straight tapos walang nakapasok sa mga Duterte o isa lang ang nakapasok, dalawa. Parang, labas yan. Labas ang Comelec dyan. Kumbaga parang ganyan. Hindi ko naman sinasabi na gagawa yung Comelec ng ganyan. Siyempre, mga taong bayan, binibigyan lang natin ng kahit papaano na parang may nabubong idea sa isip natin. No, imahinasyon, di ba? No, parang sinishare lang natin yung mga pwedeng mangyari o hindi, o sige. Siyempre, baka mamaya, biglang manalo yung mga di ba? Tapos, syempre, hindi magagalit basta-basta yung mga tao dahil iisipin ng mga tao, hindi. Yung Comelec, no, nagsalita naman sila na may mga ganun, parang concern nga sila sa botohan na mangyayari. Di ba? Di parang safe. Di ba? Hindi kami masisisi, parang ganun. Labas kami sa usapan, ha? Nagbabala na nga kami. Ganun yun. Parang ganun yung sinasabi sa Comelec. Diba? Hindi galing sa akin yan. Parang ganun nga yung sinasabi nila. Diba? 5 elections. Inunahan na lang nilang magkakaroon ng conference na may dayaan na mangyayari para hindi sila mapagbintangan ng taong bayan. Nako. Kaso, matatalino ang taong bayan ngayon. Iba na kaya ngayon. doble ingat kayo taga-Comelec. Baka dudumugin kayo ng reklamo ng taong bayan. Narito ang buong detalye patungkol sa secret shading na nagaganap ngayon na tila mangyayaring dayaan sa 2025 elections na siyang binigyan ng komento at reaksyon ng Mr. Will Talker. Panoorin natin ang buong video. May bagong modus daw ng pandaraya para maipanalo ang isang kandidato. Yan ang secret shading kung saan kaya raw manipulahin ang boto sa pag-iimprinta pa lang ng balota. Ang sagot ng Comelec sa Frontline Report ni Bon Gualvez. Ay maaaring gamitin laban sa iyo sa lahat. Hindi na raw nagulat ang Comelec sa mga naaresto ng PNP-CIDG na nagpakilalang mga IT expert ng ahensya para mangikil sa mga kandidato na kung hindi, matatalo raw sila sa Bilang Pilipino 2025. Katunayan, may mga larawan na raw na ibinigay si Comelec Chairman George Garcia sa mga otoridad ng mga sangkot sa umunoy sindikatong ito. Meron po sa Mindanao, 2 babae pa ang nag-iikot dyan. Meron din po dito sa NCR. Meron din po dyan sa may bandang area ng Visayas na umiikot. So, kung yan ay magkakasama, hindi pa po natin alam. Tuwing botohan, hindi nawawala ang iba't ibang estilo para makapandaya. Kabilang dyan ang pagbili ng boto at yung negative voting kung saan hindi na pabobotohin ng isang botante at lalagyan nila ng indelible ink ang kanyang daliri. Pero dahil sa bago ang automated counting machines na gagamitin, may bagong modus din daw. Mayroong may bago kasi, bagong machine, bagong modus, di ba? Prentang balota na may secret shape umano ng kandidatong magbabayad sa kanila. Kapag ang botante ay bumoto sa kalaban, hindi ito mababasa ng machine. Ibig sabihin, hindi mabibilang ang boto. Agay. Simula na. Naalala ko tuloy yung sabi nagsisimula na yung ni magic. BBM. Yung sabi ni BBM na 12-0 daw. 12-0? Kasi alam nyo sa akin mga katunay ang labo kasi yung sinasabi nga ni BBM na 12-0.
no? Sa 12 dala-dala niya, may malalaglag pa rin dyan. No? May posibilidad na lahat malaglag o may 5 malaglag, 6 na malaglag, 2 malaglag, 3 malaglag, 9 na malaglag, 'di ba? Pero imposible kasi yung isang diretso yan mananalo. Parang napakalabo. Kasi alam nyo meron din na mga senador na tumatakbo na mas magaling pa doon sa mga kandidato niya. Totoo yan, mga katunay. Kasi kung ako papipiliin mo ka, pasensya na kay Manny Pacquiao. Idol kita sa pagboboxing 'Di ba? Sa pagboboxing mo. Pero sa politika, medyo out tayo dyan. Kung pagtutumbasin ko si Manny Pacquiao at saka si Marcoleta, kay Marcoleta ako. 'Di ba? Kung pagtutumbasin ko si Manny Pacquiao kay Vic Rodriguez ako. 'Di ba? So syempre para sa akin laglag na si Manny Pacquiao. Syempre kaya lang naman nananalo si Manny Pacquiao, alam niyo kung bakit? Kasi syempre boksingero siya. 'Di ba boksingero siya Kumbaga yun yun na nagpanalo sa kanya Pero kung di naman siya sikat, di naman mananalo yan 'Di ba? Kasi nga syempre kilala siya lumalaban sa bansa natin. O sino pa ba? Si Abalos, idol ko rin yan si Sir Abalos, no? Idol ko yan pagdating sa mga kabayo niya sa karera. Kasi idol ko yung mga kapangkarerang kabayo niya 'Di ba? O mga katol, baka sinabi niyo idol pala nito si Abin. Yung mga kabayo niya lang, syempre karerista din ako 'Di ba? Pero sa pagganyan, sa pagtakbo ng ganyan, medyo labas tayo ng konti diyan. Tabla din, 'di ba? Syempre, kaysa iboto ko siya, kay Jimmy Bondoc na lang ako kasi mas ang galing ni Jimmy Bondoc magsalita 'Di ba? Talagang, fit na fit to sa Senado. 'Di ba? Sino pa ba? Si Lito Lapid. Si Lito Lapid naman kasi, artista, lalong-lalo na lumabas sa Batang Quiapo. Syempre, baka si Supremo yan. Parang ganun Hindi ka ibobotong Lito Lapid dahil sa mga nagawa mo bilang senador. Syempre, yung kasikatan mo ang nagdadala sa'yo. Si Supremo yan. 'Di ba? Batang Quiapo yan. Sige ba? 'Di ba? Pero, para sa akin kasi parang mas maganda na lang kay Sir Lito, parang focus na lang sa pag-aartista din, 'di ba? Kasi nga yung action natin ngayon, yung action na palabas, 'di ba, is medyo naghihingalo na. Si Coco Martin na lang ang bumubuhay. Maganda nga yun, talagang isa na rin sa tumulong si Lito Lapid sa di ba? Sa pag-angat uli ng pelikulang action sa atin, sa bansa natin. 'Di ba? Para mapokusan niya. Sino pa to? Pimentel tuloy. Si Tolentino. 'Di ba? Kaysa ano pa nagawa niya? Parang wala akong marinig 'Di ba? Kaysa siya iboto ko, 'di ba? Si Bongo na lang. 'Di ba? Si Senator Bongo na lang iboboto ko. 'Di ba? Kasi unang-una, Malasakit Center. 'Di ba? Ang laki nang naitutulong sa atin. Sa ating mga kababayan natin pag na-o-hospital tayo. 'Di ba? Mga katunay, kayong mga na-o-hospital, laki na naitulong ng Malasakit. Kaysa kay Tolentino, kay Bongo ko. Kay Senator Bato. 'Di ba? Si Senator Bato. Marami ding ginagawa sa Senator Bato. 'Di ba? Ilan ang malalaglag sa kanila na pwedeng may posibilidad? Hindi na natin babanggitin yung iba. 'Di ba? Kasi pag binanggit natin, baka sabihin naman si BT talaga gusto talaga ipatalo. Hindi. May posibilidad na gano'n na hindi magiging straight yan. Na 12-0, napakalabo. 12-0 ba, BBM? Agay. Bantayan natin ang boto, mga Lods. Alam naman natin, dito lang tayo makakabawi. Kaya bantayan natin ang mga boto natin. Ako, ipagdasal na lang talaga natin na walang dayaang mangyayari. Yun lang. Sa admin pa naman ngayon na yun lang. Hindi mo mapagkakatiwalaan. At lagi nyo tandaan, mga Lods, ang sinungaling ay kapatid ng magnanakaw. Ayun, at ating natunghayan ng video na nagmula kay Robin Sweet Showbiz at syempre natunghayan din natin ang video na yon na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay Mr. Real Talker. Ayan, syempre supportahan natin yan si Mr. Real Talker.
Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.